Hello guys, ako si Fing and tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Arcadia sa PC. Yung Arcadia, basically, para siyang Fightcade pero you can only play PS1, Dreamcast, and Arcade like main with rollback. Tuturo ko sa inyo, so bali nag-delete na ako ng Arcadia para ma-walkthrough ko kayo step by step. Bali ang gagawin ko na lang, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Pagkapunta nyo ng website na nakalagay sa description below, ito yung makikita nyo. Like, nakalagay dito, download for Windows. Ang alam ko, for now, Windows lang yung supported. So, after nyo i-download yun, i-extract nyo lang siya sa folder. So, yun, after natin siya i-extract, kailangan, ito, importante to. You have to listen carefully. Kailangan, pag nagkaroon siya ng full path, kailangan walang spaces yung mismong path niya. So, ang gagawin ko, so ito na yung Arcadia, right? Ang recommended ko, para hindi kayo maguluhan, ilagay nyo na lang sa documents. So, gawa kayo ng folder dito, pangalanan nyo, kahit ano, Arcadia na lalagay natin. So, yung contents netong folder na to, siguro ikakat natin. Lalagay natin siya dito. Ayan. Ayan. So, nakita nyo yung, yung path na yan. Wala siyang spaces. Kailangan walang spaces yung full path niya. Dito ko na lang nilagay sa documents para madali na. Pagtapos nun, open natin yung Arcadia. Open tayo ng Arcadia. Una, lalabas to. Lalabas tong Windows protected your PC. Hindi siya virus, guys. False positive lang to kasi nag-peer-to-peer kasi yung connection niya. Kaya aakalain ng PC parang virus siya, pero false positive lang to. Kailangan siya para makapag-run yung mismong software. So, click nyo lang yung more tapos run anyway. Okay? So, ayan. Magda-download siya. Mag-update muna siya. Ayun, pagtapos nyo mag-update, lalabas yung Arcadia. So, ayan. Ang kagandahan dito, hindi nyo na kailangan gumawa ng account. Ang gagawin nyo na lang, maglalagay na lang kayo ng nickname nyo. So, sa akin, lagay natin GC. So, ayan. Maglalagin lang kayo. Tapos, pagka-download nyo, ganito yung unang lalabas. So, madali lang siya, guys. So, ang gagawin nyo, mag-download lang kayo ng ROM nyo. Hindi ko natuturo kung paano. Search nyo na lang sa Google kung paano. Basta, mag-download kayo ng ROM nyo or mag-dump kayo sa PS1 disk nyo, whatever's preferable. Pero, you can search how to obtain your games. Tapos, hanapin nyo lang yung folder. Siguro, i-download nyo na lang din ipagsamahin nyo na lang sa isang path. Usually kasi ang ginagawa ko, ilalagay ko na lang siya sa desktop para mas madaling i-access. Pero ako kasi, meron kasi akong ROMs folder, so doon ko na lang hahanapin. Ayan, so bali, pag na-download nyo na yung game nyo, click nyo lang tong import game. Tapos hanapin nyo kung saang folder nakalagay yung game nyo. Tapos, lalabas tong queue. So, i-open nyo lang yan. One thing to note, guys, pag na-download nyo na yung game nyo, pwede nyo na siya ilagay anywhere. Tapos, after nyo siyang i-download, pwede nyo na i-delete yung dinownload nyo na yun kasi gagawa siya ng automatic na file. Parang, basically, i-convert nyo yung binqueue file ng game nyo, gagawin siyang CHD para mas madali siyang basahin sa game. So yun, hintayin nyo lang guys. Automatic na yan. Ayan, once that's done, lalabas yung unang game na nakalagay sa mismong PC nyo. Yung kinonvert nyo into CHD, yun yung unang lalabas. So, para makapag-setup tayo, kiklik muna natin tong test game. Okay? Click muna natin yan. Tapos, ayan, maglalabas siya ng save state. So, habang nandito tayo, setup muna natin yung game. So, una, ang suggest kong gagawin, punta kayo ng display. Okay? Ibahin nyo tong adapter. Ilagay nyo kung ano yung graphics card nyo. Kasi, usually, ang ginagamit ng dock station is yung default graphics, yung basically yung integrated graphics. Kaya ako naman kasi, wala naman akong graphics card kasi naka-laptop ako. So, yun na lang lagay nyo. So, ayan, sa adapter, lagay nyo yung kung ano yung GPU nyo. Tapos sa renderer, ito yung pinakang importante. Kung supported ng PC nyo yung Vulkan, select nyo yan. Magpapabilis yan ng game nyo. Kasi yung other options, medyo mabagal yung rendering software niya. Lagi nyong piliin tong Vulkan.
Kung wala naman kayong Vulcan, okay lang na mag D3, D12 kayo. Okay lang yun. Pero, if possible, kung meron kayong Vulcan, yun yung piliin nyo. Okay? So, ayan, nakapili na tayo ng graphics, tsaka ng adapter, tsaka ng renderer. Itong threaded presentation, importante to. Turn on nyo to. Tapos kayo bahala kung gusto nyo ipakita yung FPS nyo kung ano. Ako kasi usually gusto ko nilalabas ko yan eh. Tapos punta naman tayo ng enhancements. Etong internal resolution, gusto nyo kung nakalagay yung resolution nyo. Kung kaya ng system nyo, pwede nyo siyang taasan to 1080p or 720p. Or kung pwede naman kayo mag 4K, nakalagay yan. Ayun yung i-click nyo. Self-explanatory naman yan. Ako kasi usually 720 lang okay na. Anything other than that, wala na yan, okay na yan. Hindi nyo na kailangan galawin yan. Tapos, alis tayo dito. Ayan guys, setup naman natin yung controls nyo. So usually, kung naka-controls kasi kayo, kung naka-controller kayo, kung naka-arcade stick, okay na yung automatic na keybind kasi yung save state ng Arcadia, naka-setup na siya for like for Xbox controllers, usually for X input. Pero if you want to change your controls, pupunta kayo dito. Click niyo yung settings, click niyo yung controllers. Tapos nakalagay dito, SDL input, DualShock. I-click nyo tong X input, importante to. Tapos tanggalin nyo na lang tong SDL, usually. Okay na yan. Kung naka PlayStation controller naman kayo, click nyo tong D input. Doesn't matter. Pero if you want guys, pwede nyo naman i-turn on pareho. Pero usually kasi, kung X input naman yung controls nyo, ito lang yung i-turn on nyo. Kung naka PlayStation controller kayo, ito naman yung i-turn on nyo. Basta play around lang kung ano yung gumana. Kung yung isa hindi nagana, i-click nyo to. Kung pareho ito, hindi gumagana, try nyo tong SDL. Okay din yan. So, punta tayo ng controller port. So, sa digital controls, yun nga, as I said, kung naka-Xbox, kung naka-X input controller kayo, click nyo lang tong automatic mapping. Tapos hanapin nyo yung controller nyo. Usually, ito yan, X input 0. Tapos yan, automatic na yan. Pero kung naka-keyboard naman kayo, okay lang din. Ayun, pwede nyo i-click yan. Up, ayan, down, left, right. Yan, dali lang. Okay na yan. Tapos pag kinlose nyo yan, automatic na yan magsisave. Pero sa akin kasi naka-controls ako, so okay na yan. Tapos, pag mag-i-start kayo ng game, click nyo lang tong create session. Tapos, input delay. Okay na yung 1 siguro. Pero kung maganda naman internet connection nyo, pwede nyo siyang iset to 0. Pero kung ako kasi, para sure, okay na yung 1. Hindi naman mataas yung input lag niya eh. Tapos start session lang kayo. Yan, so automatic nang lalabas yan. Ayan, allow nyo lang yun. Tapos yan, maghintay lang kayo ng players. Tapos pag may nag-join yan, may magna-notif yan. Tapos yan, you can start playing guys. Tapos by the way, dahil nga PlayStation siya, pwede rin kayo maglaro dito ng Tekken 3. Sa Flycast naman, meron din dyan. Pwede kayo maglaro ng Marvel vs. Capcom 2. Tapos, ito naman sa Retro Budat. Dito, pwede kayo maglaro ng Tekken Tag Tournament 1. Ito yun yung pinaka-popular na game eh. Pwede rin FB Neo, actually pwede kayo maglaro ng Third Strike dito. Actually, kompleto na to eh. Parang siyang Fightcade. Kompleto na dito, kahit Third Strike meron dito. Ayun no, may Third Strike na rin dito. Kompleto na lahat. Pero ang negative lang kasi dito sa platform na to, sa Tekken 3 lang siya merong rankings kasi etong platform na to, predominantly, talagang PS1 siya. Mas focus siya sa PS1. If you guys want to play, mag-Fightcade na lang kayo kung gusto nyo talaga maglaro ng Third Strike. Kasi mas maraming players dun eh. Doon na kayo maglaro. That's it guys! Yun lang yung tutorial kung paano mag-download ng Arcadian, paano mag-setup. Happy playing guys! Good luck and have fun!